Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ng kaliwan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support government in saving traffic OFW. Ang pamahalaan ay maigting ang hakbangin sa pagsagip at pagpapauwi ng mga OFW na nabiktima ng human trafficking sa Asia. So ang ating pamahalaan mula DMW at DFA at iba't ibang ahensya ay aktibong kumikilos para ang ating mga kababayan ay hindi mabiktima ng human trafficking at sila'y maisalba at gayon din ang puspusan sila na masalba ang mga nabiktima. So yan. So ito yung ating tinunghayang issue ngayon, yung hakbangin ng ating pamahalaan na suportahan natin yung government in saving traffic on OFW. Yan. So ito ay ating isa boses din sa international community, sa ating mga kababayan na makasuporta para laban doon sa mga human trafficking at mga yung illegal recruiter mula dito sa Pilipinas na yan, yung mga illegal recruiter na yan, report natin sa pamahalaan. Ngayon, no, kung tayo may mga kakilala o tayo magsaboses sa international community na makatulong na pagsugpo ng human trafficking sa Asia at matulungan yung ating mga kababayan in different countries sa Asia or maging sa buong mundo para lahat ng mga biktima ng human trafficking na sila ay masagip, masalba para at makatulong sa ating pamahalaan na masalba yung ating mga kababayan na nabiktima ng human trafficking sa iba't ibang bansa. Yan ang ginagawa ng ating pamahalaan ngayon. So meron ng ilang mga marami na naisalba ang ating pamahalaan mula doon sa human trafficking hub sa iba't ibang bansa, Myanmar, iba't ibang bansa. So naisalba sa kanya mga call center na mga mayroong human trafficking sa ibang bansa na biktima human trafficking sa ibang bansa at iba't ibang mga online gambling na pinauwi na, nasalba na yung babat. Marami pa rin na nabibiktima. So ngayon, pinapayuhan ng ating pamahalaan mula DMW at DFA at ang ating mga kababayan na mag-iba yung pag-iingat o mag-iingat ng lubos sa pag-apply abroad upang hindi mabiktima ng human trafficking. Magtanong at tumawag sa DMW kung makasiguro na legitimo ang mga ina-applyan na trabaho abroad. So yan. So yung ating mga kababayan, mag-iingat sa pag-apply abroad. Tingnan mabuti kung yung kanilang ina-apply ay mga hindi illegal recruiter, lalo sa probinsya. At magtanong sa DMW. Kagaya ng ating noon pa na mga ating sa boses, kung halimbawa sa probinsya mayroong gano'n na hihikayat mag-apply abroad, halimbawa domestic helper, hiyatin yung mga liblib na lugar. Ating isabunin muna sa barangay o munisipyo bago itanong natin kung sila ay lehitimo ng mga recruiter o yung kanilang mga kumpanya. Tanong natin yung mga kumpanya na yan. Itanong natin tayo sa mangguni sa makatutulong sa atin sa halimbawa sa munisipyo, barangay, para maano nila yan, ma-verify kung yan nga ay tunay na mga kumpanya at recruiter bago tayo apply. Kasi pag minsan, mayroong mga placement dyan. Yung lupa nyo, mapapasan na. Or kung kayo pupunta na Metro Manila o sino mang saang lugar para makapag-apply ng makapag-apply abroad, mag-a-apply kayo na halimbawa, isang kumpanya, tatanong muna natin yan kung yan ay totoo na recruiter. Tapos, para hindi tayo mabiktima doon sa recruitment abroad. Or else, mayroong mga sa online na nag-i-induce na mag-apply ng online. Baka mabiktima kayo noon kung yan ay hindi tunay. Kaya itatanong muna natin sa mismong DMW para malaman kung yun ay legal o lehitimo yung mga
sinasabing mga recruitment agency na yan, kung illegitimate or else maaaring sila yung nagkuklone, etc. etc. Kaya para makasiguro muna tayo. At wag kayong papasok talaga na maging illegal immigrant as papangakuan ng trabaho doon para magbabaka sakali. Wag niyong pasukin yung mga bagay kasi it is a chance of a lifetime para kayo pala rin doon. Puro kamalasan ang aabutin ninyo kung papasukin nyo yung illegal na mga pagpasok ng ibang bansa, kagaya ng visa ay student, pero may papasukan kayo trabaho. Tapos mag-placement yun, napakalaking halaga sa iba't ibang mga lugar. So iwasan nyo yon kasi malakas ang human trafficking at malakas din yung kapahamakan na maaari nyo abutin pagdating doon. Hindi lamang basta napakalaki noong placement na pagpalagay, meron nga kayong trabaho doon na 5 taon, 3 taon. May trabaho pero napalaki ng placement. So, ilan yung maaaring swertihin? Matotoo nga may trabaho, pero ang visa mo, visa mo ay student. So, delikado ka doon sa ibang bansa for the student visa na maaaring matiklukan ng gobyerno dahil sa student visa ka, hindi ka freely makakagala ron dahil ganun yung iyong visa. So, nandun ka lang sa isang maaaring kanilang kung saan ka pagdadalahan at tirahan mo. So, bihira ka makakalabas mo kung gano'n na maaaring mangyari sa'yo. So, kaya ingatan na pasukin yung illegal na pagpasok o illegal na recruitment para kayo ay makapagtrabaho abroad. Yung talagang papasukin nyo illegal, alam nyo illegal, ay papasukin nyo, iwasan nyo dahil pagdating ng panahon kayo ay isasalba na sa human trafficking na yan. Gumastos ka na, pagdating doon wala, iwanan ka na sa ere. Or else, bihirang-bihira, halimbawa, ikaw ay certain, napakalaki ng placement. At hindi maganda yung mangyayari sa dahil kung illegal ka roon, ay malakas yung huli at kapahamakan na maaaring abutin mo. Maaaring makapagtrabaho ko na ng iba, matitiklo ka, student visa, after 6 months, tapos na yung trabaho mo. Kung tapos, mapapauwi ka na kasi kumatiklo ka, ikaw ay ang student visa ka, hindi working visa. Kaya kinakailangan ay sa totoong recruiter o kumpanya, ahensya, working visa, abroad mo. Talagang ikaw ay makapag-abroad na maayos. Pero kung papasukan mo talagang illegal or ikaw ay maloloko, yan ang mga problema. Huwag niyo pasukan yung illegal kung talaga alam niyo illegal na at iwasan nyo na maloko naman din kayo para parehas ang kasapitan nyo. Diba? Pagdating sa abroad. So, kaya hindi dapat kayo, iwasan nyo na kayo maloko doon sa mga ganong bagay. Lalo alam nyo illegal yon na yung iba nagkukwento pinalad sila na nakapag-abroad sila through that illegal entry, student visa, pero nakapagtrabaho naman sila. But usually, ingatan nyo na yan ay kapahamakan din ang inyong maaaring idulot noon. Pwede kayo maloko na kayo pag-replacement din, pagdating doon, iwanan kayo sa ere. Or else, makapagtrabaho 6 months, balik Pilipinas na naman kayo. Kasi usually, hindi ka makapagtatrabaho ng maganda roon kung gano'n yung illegal ng pagpasok mo roon. Kaya mahirap din, para ka rin alipin doon. Mahirapan ka sa working condition mo doon kapag illegal na visa ang inyong papasukin mo. Kinakailangan working visa para kapag dating ng off mo, pwede ka makagala doon sa lugar na kung saan bansa yan na ikaw ay nagtatrabaho doon. So, may enjoy mo yung malayang pakikisalamuha sa mga bansang yon, yung kasakultura na nagbatas nila, maka-enjoy mo yung pakikisalamuha dahil sa working visa ka. Pero kung student ka, after 6 months, hindi ka na makakasalamuha ron dahil sa kapag nasita ka, tapos ka, uwi ka. Pero kung ikaw ay isang student visa, pwede ka pang makapanloko rin doon kung pakisalamuha, pero after nun, wala na. Diba? So, limitado yung gano'n. Kaya iwasan yung gano'n. Kaya, ang mga ina-applyan abroad, kung ang visa na ibibigay sa inyo ay tourist visa or student visa, sa pagtatrabaho ninyo doon ay huwag ninyo itong patulang bagkos
i-report ito sa DMW dahil ito ay pawang scam na yan. Student visa or tourist visa. Usually 6 months lang yan, di ba? Yung student, mga ilang panahon lang yan. Kaya para maiwasan nyo, ay, kasi kapag yung gano'n, halimbawa student, mga ilang taong pag-aaral, mag-focus sa student ka, kunwari, di ba, gano'n. Pag natiglo ka pa rin, yan, balik ka. Lalo ng tourist, 6 months na yung tourist, usually, di ba? Yan. Kaya para maiwasan yung aberya, o kayo maloko, o talagang pinapasok nyo talaga yung manluloko, ay na talagang malakas na maaari talagang pagdating yun, lokohan na talaga yun. Problema malaki yun. Kaya iwasan yung talagang papasukin yung illegal or maluluko kayo ng mga illegal. So ang boses at opinion at konsultasyon ng Tactics Promotions at People's Anti-Crime, yun yung ating Anti-Criminality Promotion. Sa linggong ito, kakibat ang ating Banda ng Santa Maria sa issue ito na ay support government in saving traffic OFW. Yan. So, sa akbangin na ginawa ng pamahalaan to save from human trafficking ay ating maiting na sinusuportahan. Ito at ating hinihimok ang ating mga kababayan na suportahan ang ating DMW o pamahalaan against human trafficking mula sa pag-apply abroad ng trabaho. Yan. Suportahan natin yung DMW, yung ating pamahalaan sa itong kanilang kampanya para maiwasan yung human trafficking. Yan, kung kayo may alam na illegal recruiter, report nyo sa DMW. Ngayon, magtanong kayo mabuti para hindi kayo maloko naman ng mga illegal recruiter. Yun. Kaya para maiwasan yung nakakapit yung may mga illegal recruiter. So magkaroon tayo ng concern to our fellow people na nais mag-abroad at kung meron kakilala kayo abroad, yan, mga organisasyon, yan, kung meron kayo influence doon, humingi na tayo ng tulong sa kanila na makatulong sila para kung may mga concerned citizens sa ibang bansa na kakilala natin, makatulong sila to report ganyan, human trafficking or ma-actionan yung gano'n, makatulong na mababalik dito yung mga Pilipinong na tatrap abroad. So maraming scam ngayon na mga illegal recruiter at para maiwasan ito ay siguruhin ang mga ina-applyan kung ito ay totoong mga employer abroad o agency sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa DMW Department of Migrant Workers. Yan. So naway makatulong ang international community sa ating pamahalaan sa pagsagip ng mga nabiktima ng human trafficking sa Asia at pagsugpo sa mga human trafficking syndicates, makisa sa pagsasaboses sa international community na may hakbangin laban sa human trafficking at mga concerned people abroad to report human trafficking in their areas. Yan. Suportahan natin yung international community na lumalaban sa human trafficking, particular sa Asia. At dito sa ating pamahalaan yan, magbuo tayo ng ating mga organisasyon, suportahan natin yung mga organisasyon ng ating pamahalaan in against human trafficking. Sa mga social media, magsaboses tayo na nagpapaalala, magsaboses sa international community support at pagpapalala sa social media ng against human trafficking kung paano dapat tayo magtanong o paano natin alamin yan. Kung kayo maraming kaalaman dyan, kayo ay makatulong para mapaalalahanan natin yung mga kababayan natin naman dyan para hindi na bibiktima yung mga kababayan. Ba yung pagpapaalala at pagtulong, bibigay kaalaman how to apply abroad, yeah. How to guide them to apply abroad and to know para kung yung ina-applyan nila ay mga lehitimo, legal na recruiter. Yan. At ano ba yung mga requisitos ng pag-apply, di ba? Yung iba kasi natin kababayan, lalo na yung mga nasa probinsya, lalo na yung ang ina-apply lang yan, yung mga mga domestic helper, parang mga ganun, yung mga katulong sa abroad or mabababang trabaho, mga laborer. Pero lalo na yung wala silang ganung kalaking alaman at hindi pa sila patuloy na nakapag-abroad na, ay dapat mabigyan sila ng kaukulang information regarding how to apply. Kasi pag minsan ay sinasamantala nila yung mga nasa ganong uri ng status yung ina-applyan.
sabi nga ng DMW o ng OWA, yung iba nga sa call center, mga hindi lang high school grad, kundi mga professional pa, naloloko na. What more, yung mababa pa. Di ba? So, kaya either you are wala kang pinag-aralan o may mababa kang pinag-aralan, mataas pinag-aralan. So, have a strong information in applying abroad para hindi tayo maloko, naiwasan natin yung mga panaloko na yan, human trafficking tayo abroad. Yan. At hindi tayo mabiktima nila at magka-problema tayo financially, etc. etc. Yan, lalo na yung halimbawa yung sex trafficking, yan, sa human trafficking, aside from work, pag ano sa'yo, mapahihirapan ka, yung mga kagaya na papanood natin, nilalatigo, gano'n. Halimbawa, kung pag papangakuhan ka ron, call center ka, pero pagdating mo ng sex trafficking, nako, di ba? Tapos pag uwi mo, saka ka lang makasasalba about 6 months, 1 year. 1 year ka ng sinesex trafficking doon. Di ba? Napakasaklap ng sasapitin ng mga kababaihan na malalagay doon. Di ba? Sa iba't ibang mga bagay na mapapariwara na nabibiktima ng illegal recruiter, ganun yung kababagsakan nila. Di ba? Sa iba't ibang mga bansa. So, kaya nakakatakot, nakakaawa, nakakahinagpisyo o nakakagalit din yung mga ganong mga sindikato na bibiktima ng mga kababaihan at naloloko nila sa kanilang matatamis na salita, lalo na mga babae pa yung may pupronta. Then, para sabihin, maganda ang tratrabahuin natin dito. Diba? Pagdating mo doon, ayun, biktima ka ng sex trafficking, ayun, mag-online sex show ka, or else, pipilahan ka ng mga lalaki doon sa isang sex den. Yan, problema malaki, di ba? Maraming ganun na biktima sa atin na pag-uwi, na ganun yung kanilang trabaho na kwento nila, di ba? So kaya napakasaklap ng inabot ng ganun, di ba? So kaya para maiwasan lalo na ganun ay maging informado sa pag-apply niyan ng pag-apply abroad. Yan. So muli ay maliwanagan ni Bandara Santa Maria ang tambayan ng Pilipino, ang Pilipinas at mula pamahalaan at mga Pilipino, yung pamahalaan mamana mabuti, matuwid ko din yung karapatang pantao, mamana at mamahala at patas ng hustisya. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, opresyon, yan. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala, patas ng hustisya, pagpahir ng karapatang pantao. Sa gayon, mapamumuhay tayo ng maulad, mamayapa, ayon sa karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo. Masabi man na Panginoon Diyos, na nais niya na tayo ay makapanampalataya ng may kagaanan at may protektado. Iwas tayo sa lahat ng kagulan. Napakahirap kung tayo ay mamumuhay ng magulo, kaya din sa ating pananampalataya na tayo man. Kaya man ay maging matibay tayo sa ating pananampalataya in spite of those every problem of everybody at sa kabuuan na tayo ay kung magulo man at kayo man ay may magulong pamumuhay, maging matibay tayo sa pananampalataya. Muli, magandang hapon sa inyo. Sana nakapag-usap sa mga critics promotion na konstruktibo, kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.